Balat sibuyas ka, social media ang taguan, Diyos na buhay ang takbuhan. Ang pundasyon sa tamang pagtanggol, Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds. Siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Yo, magandang araw mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ngayon ay panoorin natin at komentuhan itong video ni Ma'am Julie Licop, no? Ito ay patungkol kay Idol Rapi Tulfo. Ito pa lang si Ma'am Julie Licop mga master, no? Sa mga hindi nakakaalam, no? At mga Tulfonatics na hindi nakakaalam, itong si Ma'am Julie Licop, ito yung legal wife ni Rapi Tulfo. Ito yung unang asawa ni Rapi Tulfo, no? Na iniwan ng idol nyo mga Tulfonatics. ito kasi mga master, no? Ito kasi, no? Pag itong topic, ito yung ayaw pag-usapan ng mga Tulfonatics eh. Kasi pag pinag-uusapan tong issue na to patungkol kay Rapi Tulfo, ang sinasabi ng mga Tulfonatics sa atin, sinisiraan lang daw natin si Rapi Tulfo. 'Di ba? Ganyan lagi banat nila eh, 'di ba? Pero itong si Rapi Tulfo, no? Tanong natin sa mga Tulfonatics. Itong si Rapi Tulfo, ano ba expertise niya? Bakit siya, 'di ba? Nakikisawsaw siya sa away ng pamilya. Okay lang sa inyo. 'Di ba? Pero pag kami sasawsawan namin yung ginawa ni Rapi Tulfo, yung gulo sa pamilya nila, no? Sa unang asawa niya. Yung problema niya sa unang asawa niya, bakit sinasabihan nyo kami na sinisiraan lang namin yung idol nyo? Pero si idol, pag nakikisawsaw sa away pamilya, okay lang. Tuwang-tuwa pa nga kayo eh. Di ba? Di ba? O ito, si Rapi Tulfo, iniwan niya yung dati niyang pamilya, una niyang pamilya. Di ba? Di ba pag sa iba yan, ang sasabihin nyo, ang sama naman ng lalaki na yan. Walang kwentang asawa, walang kwentang lalaki nang iwan ng pamilya. Di ba? Ganyan yung mga banat nyo eh. Pag si idol, ang tawag nito, ang nakisawsaw sa issue ng mag-asawa. Di ba? Ganyan yung sasabihin nyo sa lalaki. O ngayon, si idol, na Rapi Tulfo, nang iwan ng kanyang pamilya, ano sasabihin nyo? Kaya yun yung pag-usapan to eh. Itong issue na to eh. Ayaw yung pag-usapan. Putik yan. At yung mga master, paiyakin natin yung mga Tulfonatics. No? Panoorin natin tong video na to, no? Ni Ma'am Julie Licop. Ang title ng video na to ay Number 1. Inabandona ni Rapi Tulfo ang kanyang legal na anak. Question mark. No? Yun mga master, panoorin natin to. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout sa inyo lahat at let's do this. Inabandona sila noong 5 buwan pa lamang siyang buntis. Oh, grabe yun mga Tulfonatics. Inabandona ni Rapi Tulfo itong mag-ina niya. 5 buwan pa lang buntis si Ma'am Julie Licop. Anong masasabi niyo mga Tulfonatics? Mga Tulfonatics. Sila ay iniwan ng ating idol na si Rapi Tulfo. Base ito sa kwento ni Ma'am Julie Licop ha. Iniwan sila. 5 buwan pa lang. Nabuntis si Ma'am Julie, iniwan na. Grabe, no? O mga Tulfonatics, yung mga komento nyo na sinasabi nyo na lagi na ang samang lalaki niyan. Bakit hindi nyo masabi kay idol? Ha? Ipinanganak si Grendy Licop Tulfo noong March 6, 1984. March 6, 1984, no?
Mga 39 to 40 years old na, no? Ay, hindi, 39 years old pa lang si yung anak ni Tulfo, no? Kasi March, next year pa. 2024, magpo 40 years old. Siya ay 3.26 kilos sa Tarlac Provincial Hospital. Taga-Tarlac pala sila dati. Ang kanyang ama ay si Idol Bata pa ni Idol, no? Bata pa ni Idol dito, mga Tulfonatics, oh. Rafael Rafi Teshiba Tulfo. Bakit may ew? Nang iwan kasi ng pamilya. Iwan pamilya, no? Parang Rendon lang, iwan pamilya, putik yan. Ang kanyang ina naman ay si Julieta Nakpil Licop. Dito ay 8 buwan pa lamang si Grandy at sa larawan na ito ay kasama niya ang kapatid ni Julie na tumulong at nanggising ng tindahan para mangutang ng gatas na milkmaid. Sabihin, naghihirap talaga sila, no? Naghihirap sila nung iniwan sila ni Rapi Tulfo. Para ipasuso kay Grandy noong siya ay sanggol pa lamang. Anong komento nyo dyan, mga Tulfonatics? Sa larawan na ating nakikita, si Grandy Licop Tulfo ay 10 buwan pa lamang dito. Siya ay 1 taong gulang sa larawang ito. At sa larawang ito ay makikita natin kung paano naghirap ang mag-ina. Mahirapan talaga, no? Mahirapan talaga yan si Ma'am Julie Licop kasi isipin mo, meron kang maliit na bata, di ba? Paano ka makapaghanap ng trabaho niyan? Di ba? Malis kasi yung padre di pamilya. Naglaho na lang. Mga Tulfonatics, anong komento nyo dito? Tahimik lang kayo. Kasi si Rapi Tulfo. Di ba? Mga Tulfonatics. O ay patunay na ang pamilyang inabandona noon ng ating idol na si Rafi ay naghihikahos. Kitang-kita naman sa itsura ng batang nasa larawan. Copyright. Fast forward na natin yan. Siya ng kanyang ina sa Voice of America or kung tawagin ay VOA. Ang VOA ay isang American establishment na ang layunin ay turuan at pakainin ang mga batang kapuspalad. Buti na lang no na sila doon. Nakapasok sila sa ganun. Kaya si Grandy noon ay nakakalibre ng gatas at lugaw mula Lunes hanggang Biyernes. Mga Tulfonatics. 'Di ba? Naghirap talaga sila nung iniwan sila ni Rapi Tulfo. Buti na lang merong mga mabubuting tao na tumutulong sa mga ganyan. 'Di ba? Noong 1991, sa larawang ating nakikita, ito ang unang beses na nakilala ni Grandy ang taong tumayo bilang ama niya. Ito na. Kahit hindi pa sila kasal ni Julie. Nung si Grandy ay nasa grade 1, pinag-aral siya ni Mr. Joe Pearson sa AU o kung ayan, no? Tulfo Grandy, di ba? Buti, sa bagay, asawa ni Ma'am Julie, kaya talagang kahit hindi naabutan ni Rapi Tulfo yung pagpanganak dito kay Grandy, di ba, dinala pa rin ni Grandy yung apelyido ni Tulfo kasi nga, kasal si Ma'am Julie kay Rapi Tulfo, kaya dadalhin niya talaga yung apelyido ng Tulfo, di ba? Ayan, no? Grandy Tulfo. Tawagin ay Angeles University Foundation. Isa siyang private school dahil gusto ni Mr. Joe na kapag nakasal sila at makapunta sa Amerika, si Grandy ay hindi mahihirapan sa salitang Ingles. Noong nag-alok ng kasal si Joe kay Julie, ito yung nakasal itong si Ma'am Julie dito sa sa Foreigner. Sinabi ni Julie nakasal siya at walang divorce sa Pilipinas. Ito, sasabihin lahat, no, na sa bagay, no, wala naman tagang divorce sa Pilipinas. Pero, kasi nga, bigla na naman naglaho tong si Idol.
O, pakinggan nyo to mga Tulfonatics kung paano nakasal itong si Ma'am Julie Licop dito sa kay sa Foreigner. No, pakinggan nyo to kung paano. Hindi yung gumagawa lang kayo ng kwento-kwento, okay? Sinabi lahat ni Julie kay Joe at wala itong tinago. Ang sabi ni Julie ay palitan na lang ang kanyang pangalan. Pero tumanggi illegal yun, bawal yun. si Joe. Ayaw niyang gumawa ng illegal. Tama yan, tama. Pinayuan si Julie na pumunta sa lawyers para magtanong kung ano ang pwedeng gawin para makapagpakasal sila ng legal. No, buti na lang talaga no, kahit na may pass itong si Ma'am Julie Licop, meron pa ring 'di ba na tumanggap sa kanya at gusto pa siyang pakasalan no. Tapos inaruga pa itong anak ni Rapi Tulfo, 'di ba? Pinag-aral, 'di ba? Buti na lang may taong ganun no, hindi yung nang iiwan. Mga Tulfonatics, anong komento nyo dito? Putik yan, yung idol nyo. Yung responsibilidad niya, iba ang umako. Kinwento ni Julie sa abogadong kanyang nakausap ang nangyari kay Rafi. According sa boss ni Rafi. Ang according sa boss ni Rafi ay mapapanood sa Martes sa ipapalabas namin na Q&A. Halina't magbalik. Eto na, sa presumptive death na final ng abogado para makasal ng legal si Mr. Joe and Miss... Yun, di ba? Nag-file sila ng presumptive death. Kasi nga, bigla na lang nawala si Rapi Tulfo eh. Di ba? Bigla na lang naglaho. Anong iisipin mo? Di ba? Masisisi nyo ba si Ma'am Julie Licop? Ito mga Tulfonatics. Di ba? Masisisi nyo ba si Ma'am Julie Licop na isipin niyang patay na si Rapi Tulfo? Di ba? Masisisi nyo ba siya? Ay, bigla na naglaho yung idol nyo. Anong iisipin mo? Naglayas lang? Putik yan? Buntis? Buntis yung asawa mo tas maglalayas ka? Di ba? Napaka-imposible. Di ba? Ng babae? Pwede. Pero pwede yun, ng babae, di ba? Pero, hindi, ang inisip nila, nawala, namatay. Di ba ganun? Presumptive dead na lang, di ba? Kasi walang idea kung saan pumunta eh. Kasi kung ng babae, pwedeng matrace. Pero kung bigla na lang naglaho, di ba? Kasi yung nagtatago, mahirap talaga hanapin yan eh. Nagtatago eh. Paano mo hanapin yung nagtatago? Yun ang iwan, di ba? Mahirap talaga hanapin yan, di ba? Kaya ang iniisip na lang ni Ma'am Julie Licop, patay na si Rapi Tulfo. Pero buhay na buhay si idol, ha? Buhay na buhay, no? Pero yun yung paraan nila para mapakasal itong si Ma'am Julie Licop dito kay, sa Foreigner, di ba? Julie Licop, ang presumptive death ay akala lamang dahil nawawala si Rafi. Kung muli siyang lulutang, ang kasal ni Julie at Joe ay mawawalang bisa. Oh, 'di ba? May kondisyon naman pala, 'di ba? Kung hindi pa talaga patay si Rapi Tulfo, presumptive death pa lang. Hindi pa talaga siya totally talaga patay, no? Hindi naman talaga patay si Idol Rapi. Pero kung hindi pa siya patay, 'di ba? Tapos bigla siyang lumutang, ang mangyayari, yung kasal na nangyari dito kay Ma'am Julie Licop, tsaka doon sa Foreigner, mawawalang bisa. 'Di ba? Ganoon lang 'yon. At least meron 'di bang merong pa rin, 'di ba? Na paggalang pa rin kay Rapi Tulfo kahit na ganun yung ginawa niya. Sabagay, wala kasing annulment sa Pilipinas, 'di ba? Bawal naman sa batas 'yon, 'di ba? Pero 'yun na lang kasi yung parang 'yun na lang yung parang pwedeng gawin para lang mapakasalan itong si Ma'am Julie Licop, 'di ba? Kasi spoilers ahead, gusto kasing dalhin ng kanyang asawa, no, itong bagong kanyang asawa, sila sa ibang bansa. Kaya siguro kailangan ng kasal, 'di ba? Kailangan naman talaga 'yon kasi kailangan maging apelyido mo yung asawa mo, 'di ba? Yung kinakasama mo maging kaapelyido mo para mabitbit mo siya sa ibang bansa, 'di ba? Kaya siguro ganun gustong pakasalan, 'di ba? Tsaka mahal din, 'di ba? Mahal din. Yung pagmamahal talaga na nandoon, 'di ba? Kahit na may pass itong si Ma'am Julie Licop, 'di ba, tinanggap 'yon ng kanyang bagong asawa, no? Hindi kagaya nung una niyang asawa.
Iwan. O mga Tulponatics, anong komento nyo dyan? Away pamilya to. Issue pamilya to. Diba? Yan yung mga expert nyo, kagaya ng idol nyo. Diyan kayo expert, ang bibilis sa mga comment nyo dyan pagdating sa mga issue ng pamilya. O ito, issue ng buhay dati ni Rapi Tulfo sa pamilya niya. Unang pamilya. Legal wife. Di biro ang dinanas ni Julie and Joe para makuha si Grandy at makasama ni Julie ang kanyang anak. Na-deny ng 2 beses sa Italian Embassy si Grandy. Dadalhin sa Italia, no? Dadalhin sa Italia. Na ano pa ng 2 beses, no? Salamat na lang at maraming koneksyon si Joe at marami ang tumulong kasi sa kanila. may hirapan talaga sila, no? May hirapan talaga sila na makuha itong si Grandy kasi nga Tulfo yung apelyido niya, 'di ba? Hindi naman kaagad mapapalitan yan. Lalong-lalo na kung 'di ba? Nasa birth certificate niya talaga na Tulfo yung niya, 'di ba? Mahihirapan talaga. Isa na rito ay ang US Ambassador na kinontak ang Italian Foreign Affairs para tulungan ang mag-asawa na makuha si Grandy. Buti na lang mga Tulponatics, no? Buti na lang talaga merong sumalo sa kala Ma'am Julie Licop, no? Walang Italian Ambassador sa Manila. Pagkalipas ng 3 araw ay dumating ang kapalit na Italian Ambassador at nagkaroon ng visa si Grandy. Ito ay kuha noong 1994. Sa wakas ay nakuha na rin siya ng kanyang ina. Sila ay tumira sa Italy. First time makakita ng batang ito ng snow. Kaya ang bata ay masaya at excited. Fast forward. Sila, dinala siya ng nanay niya sa dentista at ang sabi ng doktor ay kailangan siyang lagyan ng braces kasi siya ay may underbite. Ang tumayong ama ay nagdoble kayod para mabayaran ang orthodontist at makabitan ng braces ang anak ng ating idol na si Rafi. Iba ang gumawa, mga Tulponatics. Iba ang nagkayod. Anong sa inyo, mga Tulponatics? Nasaan ka ng mga panahon na kailangan ka ng anak mo? Nasaan ka ba kasi noon, Rapi Tulfo? Nasaan ba kasi yung idol nyo noon, yung panahon na yung mga Tulponatics? Sa bagay, wala pang Tulponatics yung panahon na yun. Pero nasaan kaya si idol noon, no? Tsaka ano yung dahilan niya? Bakit niya iniwan yung pamilya niya? Diba? Yung kailangan niya ng moral or financial support. Uy, wow! Andito ka pala, idol, after 13 years nagkita kayo ng anak mo. After 13 years bago nagkita, no? Tagal nun ah. Wow, nagkita nga kayo, idol, sa wakas. Pero bakit anak mo pa? Ang kailangan maghanap sa iyo para makita ka niya at makilala. Anak pa palang nagpursige para makita yung kanyang ama, no? Ibig sabihin pala nun, no? Base sa kwento ni Ma'am Julie Licop, talagang walang balak si Rapi Tulfo. No, kasi ang anak niya pa yung naghanap para lang makita yung tatay niya Di ba? Ibig sabihin, si Idol talaga walang balak hanapin yung una niyang pamilya. Galing yun, no? Mga Tulponatics, anong komento nyo dyan? Di ba? Ang tawag nyo dyan, di ba? Ang sama naman ng lalaki na to, di ba? Ganyan yung mga komento nyo. Pag kunyari, asawa yung nagloko, yung lalaking asawa nagloko. Di ba? Ang lulupit ng mga komento nyo. Di ba? O dito. Anong sa inyo? Yung anak ni Ma'am Julie Licop, yung gumawa ng paraan para mahanap niya yung tatay niya. Di ba? Samantalang si Rapi Tulfo, hindi gumawa ng paraan. Di ba? Base sa kwento dito, ha?
Anong sa inyo dyan, mga tulponatics? Lala ka niya. Nagsimulang magtrabaho si Grandy Tulfo nang siya ay nasa middle school. Bata pa lang, nagtrabaho na. Sa edad na 13 taong gulang, nagtrabaho siya ng 10 oras kada linggo para may maipambili siya ng kanyang sariling kotse. Siya ay nag-ipon upang magkaroon ng sariling sasakyan. Bata pa lang, marunong na kumayod sa buhay, no? At sa edad na 16, ay kanyang natupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling kotse. Asan ka, idol, ng mga panahon ng anak mo ay kumakayod mag-isa para lamang magkaroon ng sarili niyang sasakyan? Mga tulponatics. Ano kaya ide-depensa nyo dito sa idol nyo pagdating sa issue na to? Hindi nyo may tatanggi na hindi anak ito ni Rapi Tulfo. Putik kamukhang kamukha ni Idol. Di ba? Hawig na hawig. Tsaka may picture siya, nakalagay Tulfo Granny. Grandy. Granny tuloy. Di ba? Tulfo Grandy. Sa mga susunod na larawan ay ating makikita at tatalakayin ang naging buhay ni Grandy sa kolehiyo. Sa kolehiyo, nagtrabaho siya ng full-time para may pangtustos sa kanyang sarili. Buti na lang talaga yung anak ni Rapi Tulfo madiskarte. Di ba? Madiskarte sa buhay. Upang may pambili siya ng kanyang libro at pagkain. Upang meron siyang pambayad sa upa, pambili ng gas sa kanyang sasakyan, at kung ano-ano pa. Sabihin, bata pa lang, naging independent na si, si Grandy, no? Na kailangan niya sa pang-araw-araw. Pero ang pangmatrikula niya ay nagmumula kay Miss Julie and Mr. Joe Pearson. Sila ang nagbabayad ng matrikula ni Grandy. Bago ang graduation, tinawagan ni Grandy si Idol. Kamukha ni Rapi Tulfo. Di ba? Hawig na hawig. Di ba? Hawig. Rafi. Si Grandy ay humingi ng tulong kay Idol Rafi. Ngunit ang sagot lamang sa kanya ni Idol ay I call you back dahil busy ako. Grabe. I call you back dahil busy ako, putik yan. Wala pa naman Rapi Tulfo in action yung panahon na yun, di ba? Wala pang Rapi Tulfo in action nun. Pero busy si Idol, no? Busy si Idol. Putik yan. Busy. Putik yan. Makalipas ang ilang araw, ay wala siyang natanggap ni Ho mula sa'yo, Idol. Parang sinzone. Hindi naman sinzone, no? Biglang tinaguan, putik. Walang honey ho, honey hey. Mga tulponatics. Ang galing ng idol nyo. Sabi, tatawag. Di ba? Kasi tinawagan siya eh. Ang sagot ni Idol, tatawag daw, call you back. Call you back daw siya. Tapos, hindi na tumawag. Walang honey hey. Ang galing, no? Ang galing. Lupit ng Idol nyo, mga tulponatics. Anong sa inyo dyan? Ano magiging sa inyo dyan, mga tulponatics? Di ba? Iniwan niya na nga. Nung pinagbubuntis pa lang itong si Grandy, no? Pinagbubuntis pa lang si Grandy, iniwan na ni Rapi Tulfo. Tapos, di ba, nung humingi ulit ng tulong, di ba, kasi alam na ni Granny yung yung contact number ni Rapi Tulfo kasi nga 13 years old pa lang nagkita na sila, di ba? Nang dahil din kay Grandy.
Ano ba Grandy? Grandy, di ba? Dahil kay Grandy din. Di ba kasi hinanap niya yung tatay niya, di ba? O, siguro nakuha niya na yung contact number ni Rapi Tulfo tapos humingi ng tulong itong si Grandy. Ang sabi ng idol nyo, ano daw, call back. Kaso wala na, hindi na nag-call. Putik yan. Oh my goodness. Putik yan, mga Tulfonatics. Ano ba yan? Di ba yung phone nyo, ang galing ang galing mag-advise sa mga ganyan. Di ba? Pag mga away pamilya, alam nyo yan. Di ba? Di ba? Putik, expert si idol pag ganyan. Pero bakit? Hindi pa ba siya expert yung panahon na yan? Hindi pa expert si idol. Putik. Hindi alam kung ano gagawin. Putik yan, no? Tinaguan na lang. Hindi na lang nagparamdam. Putik yan. Kaya ikaw ay kanyang muling tinawagan pero hindi ka na niya makontak. Oh. Hindi na makontak. Kasi nagpalit ka na ng iyong numero. Oh. Kaya si Nagpalit ng numero. Grandy ay nag-email kay Lizelle Tarakatak o Ana Lizelle Tarakatak upang itanong ang kanyang ama na kung nasa... Ito. May date pa, no? May date. No? May date siya. Kailan ito? Wait lang. Hindi ko makita eh. Medyo maliit eh. Thursday, January 28, 2010. Pwede ba makita yan saan? Ay, hindi. Sabagay, legit naman tong ano na to. Email na to, no? Kasi may date naman talaga yun. Hindi yun na edit eh. Yung date eh. Ito ang email ni Grandy kay Ana Lizelle Tolentino na itinatanong ang kanyang ama. No? 11/13/2009. Ano ba to? Ba't ganun? Grabe? Saan ka, idol? Kaya si Ana Lizelle ang pinagtanungan ni Grandy sapagkat alam niyang nung mga panahon na yon. Ito pala sabi niya, paano na ang tatay ko? Hindi ko na siya matawagan kasi. Si Ana Lizelle ang iyong karelasyon. Winter graduation. Bali, yung pala yung karelasyon nung panahon na yon ni Idol, no? At wala pa sinasabi si Grandy Joy kung kailan ang kanilang graduation. Tinanong siya ng kanyang ina matapos malaman ni Joe ang araw ng kanilang graduation. Nung tanungin siya ng kanyang ina, ang sabi niya sa kanya ay hindi siya dadalo sa kanyang graduation. Ang inisip naman ng kanyang ina ay hindi siya pumasa. Tinanong siya kung ano ang dahilan. Ba't hindi siya a-attend ng kanyang graduation? Ang sinabi lamang ni Grandy sa kanyang ina ay wala siyang pera pambili ng kanyang toga. Napaiyak ang kanyang ina dahil ayaw niyang humingi ng pera sa kanya. Ang sabi ng kanyang ina, bakit hindi ka humingi? Ang sinabi lamang ni Grandy sa kanya ay malaki na siya. At malaki na ang nagagastos ng kanyang nanay sa kanya. Buti na lang tong anak ni Tulfo, no? Maalam sa buhay, no? Hindi kagaya ng tatay. Ay, nako, mga Tulfonatics. Ano masasabi nyo dito, mga Tulfonatics? Ang galing ng phone nyo. Ay, nako. Ang sabi ng kanyang nanay ay bibigyan niya ito ng pambili ng toga. Dumalo nakagraduate yung anak ni Rapi Tulfo, no? Dumalo siya sa kanyang graduation at tuwang-tuwa ang kanyang nanay dahil nakita niyang tumanggap ng diploma si Grandy.
Graduate. Nakatapos siya Maging proud ka, Rapi Tulfo. Di ba? Yung una mong anak, graduate. No, hindi, ano kayang graduate nito na, no? Ano kayang course, no? Ang kinuha nito ni Grendy. ng college nang walang ibinigay na pera si Idol Rafi Tulfo. Walang binigay, putik yan. Mga Tulfonatics. Anong sabi ni Idol pag yung lalaki hindi nagsusustento? Anong sinasabi ng puon nyo pag ganon? Mga Tulfonatics. Diyan ba kayo? Iyak na naman sa Gedli ang mga Tulfonatics. Mga Tulfonatics, anong sinasabi ni Idol pag yung tatay or nanay hindi nagsusustento? Ito, malala oh. Natapos ng college. Pakinggan nyo ha. College nang walang ibinigay si Grendy. Nakatapos siya ng college nang walang ibinigay na pera si Idol Rafi Tulfo. Walang binigay ha. Walang binigay si Idol Rafi Tulfo, no? Base sa sinabi dito, no? Grabe. Ang galing ni Idol Rafi Tulfo. Putik yan. Kahit 5 duling. Kahit 5 duling, walang binigay mga Tulfonatics. Ang lupit talaga ng puon nyo. Ang taong sumalo at umako sa responsibilidad ni Rafi Tulfo ay sobrang saya na ang batang inaruga niya simula noong 7 taong gulang pa lamang ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Nakapagtapos ng 2 kurso ang iyong lehitimong anak. Oh. Rafi Tulfo, mga Tulfonatics. Yung anak ng puon nyo na si Idol Rafi nakapagtapos ng 2 kurso sa kolehiyo. Galing, no? Ang galing, ang galing, ang galing. Buti na lang talaga yung anak ni Rafi Tulfo, di ba? Magaling sa buhay. Hindi gumaya sa ano niya. Ay, nako, mga Tulfonatics. Putik yan. Paano nyo kaya didepensahan dito yung puon nyo? Kasi ito, pinapatay niya yung issue na to eh. Ayaw nyo pag-usapan kasi umiiyak kayo sa Gedli pag ito ang topic. Wala kayong may rebat. Di ba? Kasi ayaw nyo pag-usapan yung patungkol sa issue sa buhay ni Rafi Tulfo. Pero pag si Rafi Tulfo nakikialam sa issue ng buhay ng pamilya, okay na okay sa inyo. Putik, tuwang-tuwa pa kayo. Putik talaga. Idol, bakit ni 5 ay wala kang naiambag o ibinigay? Oo nga, no? Bakit ni 5 walang inambag si Rafi Tulfo? Anong meron? Di ba? Anong meron? Bakit hindi nag-ambag si Rafi Tulfo? Baka ba sumama yung loob ni Rafi Tulfo kasi nagpakasal si Ma'am Julie Licop? Di ba? Ito, ano lang natin ha? Ano lang natin? Tanong lang natin, di ba? Sumama ba yung loob ni Idol? Kasi nga, nagpakasal ulit si Ma'am Julie Licop. Inisip lang naman ni Ma'am Julie Licop yung kapakanan ng kanyang anak, di ba? Kasi malaki talaga maitutulong ng kanyang asawa, no? Tingnan nyo nga, di ba? Nakapagtapos itong anak niya. Di ba? Nabigyan sila ng magandang buhay kahit papano. Kasi nga, naghihirap sila nung iniwan sila ni Rafi Tulfo. Di ba? Tsaka, inisip lang naman ni Ma'am Julie na wala na tong si Rafi Tulfo, presumptive death. Di ba? Inisip lang nila na baka patay na si Idol. Di ba? Kaya siya nakapagpakasal sa iba. Pero pag lumutang naman si Rafi Tulfo, yung kasal naman na yon, di ba, magiging imbalido. Lumutang naman talaga si Idol. Hindi pala lumutang, hinanap pala siya ng kanyang anak. Di ba? Mga Tulfonatics, anong sa inyo dito sa issue na to kay Rafi Tulfo? Ito nga, maganda nga ipatulpo. Magandang ipatulpo ito eh. Putik yan, 1,000,000 views to.
Di ba? Ang ganda ipatulpo ito. Take yan. Bigay sa kanya. Ayan ba ang may malasakit sa mga bata? Bakit sariling... Ayan, no? Yan ba ang may malasakit sa bata? Ako personally, no? Kung may malasakit talaga si Rapi Tulfo sa mga bata, no? Ito kasi sinasabi ng mga Tulfonatics, may malasakit daw si Idol sa mga bata. Pero ako personally, sa bagay ako, dati Tulfonatics din ako, hindi ko naman nakikita yung mga ganung bagay, no? Pero sa ngayon, no, personally, para sa akin, no, kung talagang may malasakit si Rapi Tulfo sa mga bata, dapat hindi niya tinatanggap, no? Hindi niya tinatanggap yung mga issue, no, na away pamilya o kahit anumang issue, no, sa pamilya diyan sa Rapi Tulfo in Action. 'Di ba? Lalo na kung mag-asaway nag-aaway, 'di ba? Tapos ang issue ay kabitan. Dapat hindi na tinatanggap ni Idol 'yan. Bakit? Kasi nga, 'di ba? Yung away dapat ng pamilya na dapat sa bahay lang nila, no? Sa pamilya lang nila pinag-uusapan, ang nangyayari pa nalalaman na ng buong mundo. 'Di ba? Nalalaman na ng kapitbahay ng mga napunta diyan sa Rapi Tulfo in Action. 'Di ba? Nalalaman na nila yung issue ng buhay nila. O anong mangyayari sa mga bata, no? Sa mga anak ng mga magulang na napunta sa Rapi Tulfo in Action. 'Di ba? Anong mangyayari sa kanila? Tampulan ng tukso. Sasabihin sa kanila na ay, yung nanay mo, yung tatay mo, 'di ba? Nangabit. Babaero yung tatay mo, lalakero yung nanay mo. 'Di ba? Kung talaga may malasakit si Rapi Tulfo sa mga bata, dapat hindi niya tinatanggap yung mga ganung bagay na issue. Kasi nga, madadamay yung mga bata. 'Di ba? Ang ginagawa lang naman nila, biniblur nila yung mukha ng mga bata, 'di ba? Diyan sa Rapi Tulfo in Action, biniblur nila yung mukha ng mga bata, pero yung mukha ng mga magulang nila, putik yan, nakalantad pa, 'di ba? Kitang-kita. Minsan nga kasama pa yung kabit, 'di ba? 'Di ba may title, no? Ito ano lang natin, no? Kunyari may title na kabit ni Mister. Tapos nandun yung muka ng kabit. 'Di ba? 'Di ba? Hindi maganda. Kaya nga kung talagang may malasakit si Rapi Tulfo sa mga bata, dapat hindi niya tanggapin yung mga issue patungkol sa away mag-asawa o away ng pamilya. Para hindi nadadamay yung mga bata. Kasi sila yung kawawa, sila yung pagtatampulan ng tukso ng mga nakakakilala sa kanila. Kahit sabihin natin na blur nila yung mukha ng mga bata, kita naman yung mukha ng mga magulang nila. Di ba? Mga Tulfo natin, sisip. Putik yan. Yan ba'y may malasakit sa mga bata? Ganyan? Pamilya mo ay iyong inabandona. Okay na sana kahit wag na si Miss Julie Pero bakit pati anak mo? Benga ka ng benga sa mga ama na pabaya sa anak nila. Ikaw na ikaw lang din naman yon, Idol. Masakit yun. Masakit yun para sa mga Tulfonatics. Di ba? Totoo naman, di ba? Totoo naman, no? Isipin mo, ikaw mahilig ka mambenga ng mga lalaki, no? Ng mga magulang na nang iiwan sa kanilang mga anak. Pero ikaw, ginawa mo din yun. Di ba? Kung ano pa, bakit yung ginawa mo? Ano ba? Bakit yung hindi. Bakit yung yung ginagawa ng iba, sinasabihan mo ng ng hindi yun maganda. Di ba? Bakit yung ginagawang masama ng iba, sinasabi mo na hindi yun maganda? Pero yung sinasabihan mo ng hindi maganda, yung ginawa nila, ginawa mo din yun. Di ba? Parang napakaano lang. Mahirap lang isipin. Kasi nga, diyan kayo nauuto mga Tulfonatics Di ba? Sa mga sinasabi, mga advice nito ni Rapi Tulfo. Di ba? Diyan kayo nauuto na buti itong si Rapi Tulfo, naiintindihan yung mga ganyan, ganito, ganyan, di ba? Pero siya rin pala, gumawa ng ganun. Tapos kayo, wala kayong sinasabi. Tapos kayo mga Tulfonatics, wala kayong komento.
Ay, grabe lang, no? Grabe lang yung ginawa ni Rapi Tulfo. Di ka ba kinikilabutan sa tuwing nagbibigay ka ng payo? O, hindi ba daw kinikilabutan si Rapi Tulfo, mga Tulfonatics? Sa ginawa ng idol. Kasi ang galing niya magpayo, pero siya, ginawa naman din niya yon. Hindi ba daw siya kinikilabutan? Payo na tungkol sa mga anak na inabandona at pinabayaan ng kanilang mga ama. Idol, swak na swak ka sa mga payo mong di mo ma-apply sa sarili mo. Oh. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking video. Hanggang dito lang naman yung video ni Ma'am Julie Licop, no? Wag po ninyong kalilimutan mag-like at subscribe. Thank you po. See you next time. Huwag niyo pong kalimutan na Si Eduardo Valerio. Ano yung nangyari doon? Wala. Si Charin yan. lumipat sa Rapi Tulfo in action po. Tingnan nga natin to. Part of Baby Ate Benenta. Ito, Lolo na boom boom muli. Putik yan. Viral video ng pulis. Sa sobrang tindi, driver. Putik. Wala tayong pakialam dyan. Ay, nako, ito, kinasal kahapon. Ito, away pamilya ulit. Putik yan. Nanay ng GRO, nalubog sa, putik. Ayan, tinan nyo, binablurred nila yung mukha ng mga bata, Pero yung mukha ng mga diba? Kitang-kita, putik yan. Ang galing. Diba? Yan ba talaga may malasakit sa mga bata? Daw naniniwala, putik yan. Ayan, mga Tulfonatics. Pagtanggol nyo yung phone nyo. Diba? Pagtanggol nyo. Yun mga master, hanggang dito na lang yung video natin. At maraming salamat sa nanood ng ating video. At ingat kayo palagi. God bless. Thank you.